gitna ng patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nagpakita ng magkasamang puwersa ang Philippine Air Force at US Air Force sa himpapawid ng pinag-aagawang teritoryo na kung tawagin ay Scarborough Shoal, at wala naman silang nakaharap na nagbabantay na Chinese aircrafts. Nag-deploy ng 3 FA-50 light combat aircraft ang ating Air Force at kasama nito ang 2 B-1 bomber aircraft ng US Air Force, at magandang sinyalis ang magkasamang pagpapatrolya na ito dahil nagpapakitang suportado pa rin ng Amerika ang Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Ang ginawa na ito ay hindi lang din patrol missions, kundi pagsasanay na rin para sa ating Air Force na matutunan kung paano mag-intercept ng kalabang aircraft kung sakaling pasukin ng ating airspace. Ngunit habang mapayapa ang himpapawid sa West Philippine Sea, ay ganoon naman kalala ang sitwasyon sa karagatan nito matapos na mataang pumasok ang nasa 3 Chinese Navy warships sa ating teritoryo, na kung saan dumaan ito mismo sa kaloob-looban ng Pinas nang walang pahintulot sa Philippine government. Kaagad namang dineploy ang BRP Jose Rizal na isang guided missile frigate ng Philippine Navy upang bantayan ng mahigpit ang 3 warships na ito ng China at siguraduhin walang gagawing masama ang mga ito sa ating bansa. Maliban sa BRP Jose Rizal, hinarap din ng ating Navy sa China ang 2 Del Pilar class offshore patrol vessels na mga donasyong barko ng Amerika sa ating bansa, at habang naglalayag ang mga Chinese vessels sa loob ng Pilipinas, ay sinusundan din ito ng ating mga Acero class fast attack craft na kaya ding magpalubog ng mga warships. Nagbabala naman ang hukbong sandatahan sa ginawa na ito ng China, ngunit dumepensa naman ang Chinese government at sinabing may karapatan silang dumaan doon dahil parte ito ng kanilang freedom of navigation operations at wala dapat na ikabahala ang Pilipinas dito. Ito ang ating sinasabi sa nakaraang video na kapag pinasok na tayo ng mga warships ng China, ay halos wala nang magagawa ang ating bansa dahil na rin sa kakulangan ng sapat na warships na magbabantay, at huli na rin bago pa mahabol ito ng ating Philippine Navy. Dapat pang bumili ng mas maraming vessels sa ilalim ng AFP Modernization Program katulad ng ginagawa ng Philippine Coast Guard sa ngayon, na kung saan mayroon silang paparating na 49 na vessels na magpapaigting pa ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Samantalang sa isa pang balita, galing sa Max Defense, mayroon na namang bagong proyekto ang Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, na kung saan pinaplanong bibili sila ng karagdagang 10 Acero class fast attack craft, at sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 16 na bilyong piso. Napakalaking halaga ng mga Acero class na ito kumpara sa naunang nabili mula sa Israel dahil dito na sa bansa gagawin ang mga naturang vessels, at ang maganda pa dito ay lahat ng ito ay magkakaroon ng spike and loss surface-to-surface missiles. Wala pang masyadong budget ang hukbong sandatahan sa ngayon upang bumili ng maraming warships, at padalawa-dalawa lamang sa ngayon ang kanilang pinipili, kaya malaki ang magiging papel ng mga Acero class dahil ito ang magiging pangdepensa ng bansa kapag napasok na ng tuluyan ang kaloob-looban ng Pilipinas. Ang mga Acero class ang humahabol at lumalapit sa mga Chinese warships noong pumasok sila sa ating bansa, samantalang ang malalaking warships ng Navy tulad ng BRP Jose Rizal ay nagmo-monitor lang din sa malayuan, kaya kailangan pang paramihin ang ating mga Acero class vessels. Bawat vessel ay kayang magdala ng 8 spike and loss missiles na may range ng nasa 32 kilometers, at hindi man ito kayang palubugin ang mga malalaking warships, ay kaya naman itong i-disable ang mga armas at mga subsystems nito na sapat na upang hindi na makaatake ang vessel. Ang mga Acero class ay nabili ng bansa mula sa Israel at nagkaroon ng technology transfer, kaya pwede na itong gawin sa ating bansa, ngunit limitado lang din talaga ang kayang gawin ito,
at dapat pang mag-invest sa malalaking vessels ang Pilipinas. At dahil nga sa may technology transfer ang mga offer ng Israel, dapat pang mag-invest ang bansa sa Israel shipyards na kung saan marami pa silang kayang i-offer para sa ating Philippine Navy, tulad na lang ng SAR-72 corvettes na may kaliitan na klaseng warship. Kaya nitong magdala ng 8 anti-ship missiles na mas malakas kumpara sa missiles na dala ng Acero class, at ang ganitong klaseng vessel ay kayang-kaya gawin sa Pilipinas at kaya ding pondohan ng Philippine government. Hinding-hindi kaya tapatan ng ating bansa ang mga naglalakihan at titik sa armas na warships ng China, ngunit ang kaya nating gawin ay paramihin ang ating vessels na mayroong anti-ship missiles na magiging mensahe sa China na kaya nating pumalag kung sakaling mag-umpisa sila ng gulo sa ating bansa.